Chef Boy Logro. Tikman nyo ang recipe ng buhay ko dito lang sa Faro the Star! Welcome sa Davao. Okay, bago pumunta ng farm, dumadaan ako dito at bumibili ako ng isda dahil ganitong oras, mga 7:30, sariwang-sariwa pa yung mga isda rito at lalaki. Ang tatay ko ay fisherman, ang nanay ko naman ay farmers. 8 kami magkakapatid. Ako yung pangalawa sa panganay. Walay planggana nga gamay-gamay na ni may taklob. May taklob ane. Magkuhan man good, matuo pa. Baldi na lang, may taklob. Pila man eh? 75. Hello dong. Jis. Jis lang. Oh, okay lang. Crush. Anong dili kayo? Dili crush ba? Yeah. Yung aming bahay kasi tabing dagat. Kasi tawagan nila sa akin ng araw, Muruami. Sumali po ako ng Muruami. So doon nagsimula na parang talaga ang buhay ay talaga namang parang inilubog ka doon sa ilalim ng lupa na hindi ka na makaahon dahil sa kahirapan talaga. Duha ra ka buok, duha. Kanang labas pa niya, tangtangan na hasang day. Pila kaya pagsugban ako ba? Pila? Tira, bayad. Natapos na yung pamimili at tuloy-tuloy na. Bibiyahin na tayo papuntang Laak doon sa farm ko. Ako'y nakatira sa Barangay Langtud, Laak, Compostela Valley. Bali po malayo kami sa Davao City at Tagum City. Pag dumarating ako galing sa airport to my farm sa Laak, sa Langtud na tinitirahan ko, about 4 hours pa. Medyo maganda naman ang kalsada. Rough road nga lang. Layo ng biyahe natin, ano? Hindi natin itanawin. Yan sa kanan. Diyan sa kanan, paparada mo lang dyan. Yan, matatanaw natin aking lupa dyan. Ayan po, dito, baba tayo. Ayun, yung aking mga manok. Magmula dito hanggang doon. Yung kabayo ko, sa baba yung kabayo ko. 5 hektarya po ito mula dito hanggang doon. Doon sa may green na yon, yung green. Hanggang doon sa dulo. Okay, so nandito na tayo sa aking bahay, sa munting tahanan. Ito ay ginawa ko 2001. Almost 10 years na po itong bahay na ito. Ay! Chef, wow! Dito po ako pagka na-stress ako sa Maynila, dito ako nakatira. Itinayo ko po yun kasi nga plano ko talaga pagtanda ko may retirement place ako para sa akin. Nanay! Yung aking nanay. Ito po ang nanay ko. Dito sa Langtod. Siya po yung caretaker. Siya po yung namamahala sa aking bahay. At si Joel naman, ang kapatid ng wife ko. Siya po yung naglilinis naman ng paligid, lahat-lahat. At si Chef Joe naman, yun ang kusinero ko. Chef siya dito. Clicks. O yan, di ba? Okay. Ito po yung lapu-lapu na binili ko kanina sa palengke ng Tagum. Ginuhitan ko lang po ng ganyan at tinimplahan ko ng kalamansi, salt and pepper. Siyempre, probinsya, wala tayong nilagay ko kahit ano.
At nilagyan ko po ng gawgaw or cornstarch. Kaya po siya medyo brown. Wow! Yan ang gusto ko. Crispy. Lumalangoy na lapu-lapu. Wow, mainit. Ow! Ito po yung tinatawag na yellowfin or tuna. At ito po yung laman, ha? Galing dyan sa kabila. Pinili ko para medyo class ang dating. Galing po doon. Tanggalin yung tinik. Kailangan tanggalin ng tinik. At ipipili natin. Kaya kailangan fish fillet, di ba? Kanina, ginawa ko po yung manok na pinaupo, no? Tingnan mo yung manok pinaupo. Pinaupong manok. Galing sa farm. Ayan. Wow. Parang pot roast in casserole. Wala kang oven, pwede po mag-pot roast in casserole. Sarap. Ayan. Sarap. Ping, 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 ping. Alright. So, ito na po yung lumalangoy na lapu-lapu. Bingo! Wow! Buon appetito! Maraming sabi, magaling ako magluto sa anamana. Sa magulang ko, wala eh. Sa tatay ko at nanay ko, wala eh. Sa kamag-anak ko, wala rin eh. Sa mga lugro, wala po akong naalala ng mga chef eh. Ako lang eh. Kumbaga nagsimula ako sa sarili kong destiny. Hindi ko naisip yun na maging kusinero ako. Kasi ang aking pangarap simple lang. Kasi akala ko nga talaga nung araw, maging karpintero o kaya mason, yung mga gumagawa ng mga halublak. Dahil pagkagaling ka ng probinsya, yun talaga ang trabaho sa Maynila. Lalong-lalo na hindi ka nakagraduate. Okay, so ito na yung aking last na ginawa. Ito naman ang mga sahog sa mga pangkabuhayan ko. Hi, welcome. Yun nga lang, walang tao dahil wala si Mrs. sa Maynila. Pag pumunta kami rito, dito kami nagluluto, parang recreation, parang rest house ng konti. Ito naman yung aking kwarto rito. Yan. So, ang saingan dito ay kahoy. Yan. Yung kusina namin. Gustong-gusto ko doon sa farm, sa kubo ko. Kasi wala kang iniisip. Ang maririnig mo ay kuliglig lamang at tilaok ng manok. At walang istorbo. May peace of mind ka doon. Ayan yung mga pugad ng mga manok, oh. Oh. Ayun, itlog, oh. Ba't lang ka naglilimlim? Gusto nila sa pugad, dami itlog, oh. Oh. Hanggat magsisisiw yan, dami yan kung saan-saan lang. Ito naman, yung mga pugad, nandito. Ayan, pugad, oh. Yan sila nangingitlog, ito, oh, nandito. So ito yung hanap buhay na simple lang. Pagka nangitlog at namisa siya, unang-una dito nila nilalagay. Pag malaki na kaya niyang buhay sarili niya, doon naman sa mayroong yung screen o kayong lambat. Ang buhay sa Maynila ay, kumbaga, we are the servant of our material na bagay. Na hindi ka po pwedeng patulog-tulog. So you obliged to work hanggang buhay ka. Unlike sa probinsya,
Kahit wala kang kuryente, may lampara ka, nasanay ka sa ganung buhay. So wala kang pangangamba doon. Naroon lahat ang pinakamasarap na buhay sa probinsya. Kaya gustong-gusto ko roon. Wala kang stress. Ika nga. Kainin mo. Ayan. Tanghali kasi, no? Maga, marami. Si Ricky, ang aking katiwala doon sa aking farm, yun ay napakabait na batang yun. Mapagtiis. At hindi niya pinababayaan yung trabaho. Very honest. At mahal na mahal po niya talaga. Ayaw na ayaw niya may humihingi na hindi nagpapalam sa akin. Ito na yung mga yung malapit ng ibinta. So, parang small, medium, large. Ito na po yun. Ganyan sila, paikot-ikot lang. May bakod sila, hindi makakaalis. Sa isang bulan, isang bisis siya dumaan dito at magtingin sa kanyang mga manukan. Tumulong siya sa akin, mag-asikaso dito. Kahit na nga, marunong na ako mag-alaga ng manok. Ayan, inahin, no? Inahin. Inahin. Tapos dito naman, ano to? Pambinta na. Bintahan na yan. Magkano na pila na rin? Mga 100 plus kilo. Ito po yung ating cooperative. Ito po para to sa mga hihirap nga po. Lagi ko sinasabi, ito yung hihanda natin para matulungan yung mga tao naman. So nandito po lahat ang tinda natin. Ito, tulad ditong mga tuyo, no? Ito po ay mura lang. Ang tinda namin dito, ang tubo lang namin dito is 10% lang. Kaya nga po tulong sa mahihirap. Hindi po pwede yung tutubuan ng malaki. So kumbaga nilagay ko na lahat dito ang mga tinda para naman yung mga tao na malalayo, katulad Tago, manlayo, nabiyahe natin kanina, napakalayo, di ba? Pero, pagka nandito na lahat, ang lahat ng tao bumibili dito, very convenient sa lahat. Naka-plastic na. Nakaka-inspire naman, Naka-plastic na at nakahangir na rin. Wala pong hinihiling kapalit. At ang price namin ay ayon sa Panginoon. Ang binibigay ko ay 100 pesos ang halaga, tutubuan mo lang ng 10%. Hindi naman natin kailangan sumubrang yaman. Ang kailangan natin, matulungan natin ang mga tao mahihirap. So ito po yung simbahan namin na ginagawa pa po, siguro bago mag-fiesta this coming November, tapos na po ito. Hindi ako, kung hindi lahat ng tao doon ay mayroon pong partisipasyon sa paggawa ng church namin. Gusto ko kasi matapos po yung simbahan. Nagsimula kami sa kahoy-kahoy lang, maliit lang yan. At hanggat sa lumaki ng lumaki ngayon, still trust na. Ito ang aking main course. Maayong pag-abot sa akong balay. Yung sala ko sa baba, sala lang dapat yan. Ang ginawa kong dining. Para siyang hotel. Parang ilaw niya may chandelier. Kaya pag pumasok ka doon sa itong aking bahay, ay parang mayroon siyang function hall. Ito yung aking munting office. Ito po. So, ito po yung unang-una kung nandun ako sa Diamond Hotel. Ito po ako sa gitna. 5 times akong na-promote sa Manila Diamond Hotel. Yun talaga parang suntok sa buwan. Nakakala mo, paano nangyari? Parang question mark na malaki. At ang lahat ng yan, yung aking mga certificate, ay galing po sa mga university. Kumbaga, parang na rin ako. Parang na rin akong graduate ng university. Although, elementary graduate lang. Inspirasyon ko po sa buhay ko. Binibigyan ka ng tiwala ng mga dean, mga professors, mga media, at higit sa lahat, yung wife ko, yung mga anak ko, sila yung nagbibigay inspirasyon na, tay, kaya mo yan.
Nagsimula kasi ako, houseboy as from the beginning, humble beginning. Afterwards, palipat-lipat ako ng restaurant, hotel, hanggat nakapag-abroad ako sa Oman. Naging sous chef ako doon. Yun nga, yung sous chef na yan talagang madugo sa akin yan dahil akala ko lang talaga na tagagawa ka lang ng sauce. Sous chef, hindi ko alam na S-O-U-S pala, sauce chef. Hindi ko akalain na maging ganun ang buhay ko. Para din panaginip na iniisip mo, ang taas ng profession na yan, executive chef, pagkatapos hindi ka nga graduate. So, ituturo ko muna kayo sa aking munting kwarto, munting tahanan. Ito po yung aking kwarto na maliit. Ayan po. So, pag napapagod ako, dito po ako. Yan. Nagbababad ako dyan. Siguro mga isang oras ako rito, 30 minutes to 1 hour. Nagpo-coffee ako, minsan mag-inom ako ng wine. Nagdaragay ako ng wine dyan. Dahil nakaka-relax. Kasi bahay mo naman eh. Kung bakit ganito, open. Kasi po ito talaga ay housekeeping ng aking eskwelahan. Ito talagang school na ito talaga ang aking yung parang bread and butter. Ginawa ko ito ng sarili kong style. Kapag mayroon kang business na ganito, nandiyan sa baba yung inyong eskwelahan, laboratory, and then ito yung tulugan mo. Kasi may kasabihan, the more trip that you have, parang risky po yon. Ito yung sala ko sala at kusina. Kaya very convenient Nalabas ka lang, kwarto ko, ito na. Pagka umaga, I have my time for about 25 to 30 minutes. I have to run. Nanonood ako doon ng TV, tapos jogging-jogging ako dyan. Ikot-ikot lang ako. Yung clicks po, ang ibig sabihin, clicks. Chef Logro's Institute of Culinary and Kitchen Services. Nagsimula po ito noong 2001. Sa simula, 4 lang po ang una kong students. At pagkatapos po noon ay nadagdagan ng 5 hanggat sa naging 10. Sa mga sumunod na taon, naging 125 students. So, ano ang ibig sabihin ng Mistan Plus is the ingredients. Hindi pwede walang ingredients. Nagluluto ka ba na walang ingredients? Patay tayo dyan. Alam mo ba yung mga students ko rito? Iba-ibang klase. Ang iba galing ng Palawan. Ang iba naman galing ng Pangasinan. Ang iba naman galing sa Bicol. At ang iba naman galing California, America. At mayroon ako ditong naging students, Norwegian, 6-footer. Wala po akong marketing na binibigay ko yung mga flyers. Wala po yan. And of course, yung by word of mouth dahil may quality yung tinuturo natin. Today, we call it Om rice. Anong gagawin para maluto? Of course, they call it mise en place. In French, they call it mise en place. No more place, mise en place. Sabihin niya, okay, Chef Ryan, would you mind to prepare the mise en place? Pla, anong pla? Pla? Stove na walang gas o may gas? So, gas stove. Kasi pag stove lang, walang laman. Siyempre, kapag si Chef Boy yung teacher mo, hindi maalis yung ngiti sa bibig mo. Kahit hindi mo gusto yung humalakak, matatawa ka doon sa mga punchline niya. Diba? Yung pagka-crack ng joke niya, the best. Alam nyo ba, sa paghihiwa pa lang ng sibuyas, di ba alam nyo na, no? Hindi tumitingin, di ba? Di ba? Hindi tinitingnan. Kasi tinitingnan, maluluha ka. Ayaw mong tingnan. Maputol yung daliri mo, okay lang. Bida ka naman. So you know how to break the eggs? Yes. Really? Sige nga, ikaw nga. Makikiran. Yes. Galing. Galing, ha? Oh, pakitaan naman kita, Chef, kung paano naman, Chef, paano naman ako magbasag ng itlog, Chef? Ha? Kikita ko sa'yo, Chef. Okay. Then,
Alright? Hindi niya tinuturing yung sarili niya as master chef. Lahat kami pantay-pantay actually. Para sa kanya, anak niya kami. Yes, that's right. Yes, I love it. Gila yan. Pagka ganyan, mas maganda kung nagliliyab ng konti. Pero huwag ka lang matakot. Pag lumayabong mo, ganunin eh. Dapat ay, ganun ka lang. Hindi alis yan, dyan lang talaga yan eh. Kasi may exhaust. Ang pamamaraan ko sa pagtuturo, nakaka-inspire, sabi nga ng mga students ko, iba ka talaga idol, parang ganoon. Kasi nga, kapag nagturo ako from the heart, at yung ginagawa ko sa TV show, normal yan sa school ko. Gusto ko na ganun din sila. Kaya nga sinasabi ko parati, dapat ay hihigitan niyo ako. Thank you. Yan na. Bawasan mo lang. Talaga? Sino? Hoy, ang aga niyo ah. Ay, kung sa bagay, alas 6 nga pala ako susunduin ng ating idol sa kusina. Yan, dito po ako magsa-shower. Okay, bye-bye. Pag umaalis si Chef Boy, ito yung hinahanda ko. Mga baso, ganito. Tapos yung ginger, sa gabi pa lang. Ang wife ko po ang naghahanda. Siya po yung, tatay kasi ang tawag sa akin, hindi dad. Kasi mahirap lang kami, no? Proud na proud ako kung kasama ko ang wife ko. Parang siya kasi nagbibigay ng lakas ng loob. Kaya mo yan, tay. Mamaya, tao lang yan. Pag may kasama kang compatible sa buhay na talagang, kumbaga, iisang paningin yun sa unlaran, hindi po kayo, you never got a mistake. Simple lang naman ang aking pag-ano eh. Kasi, nagli-lipstick lang ako ng bahagya. Malapit ng maging ano to airport Ito po yung aking isusuot. Pag pupunta ko ng taping, naka-chef uniform na po ako. Contact shoes and then safety shoes. Kasi pag nabuhusan ka ng tubig, o kaya mainit mantika, kaya mong alisin. That is of course, pampadagdag ng height. Never na never akong hindi mag-complete uniform kapag nagtuturo ako o nung nasa hotel ako. Kaya lagi akong binibigyan ng award sa hotel. May santan, kutsara sa iyo on diet ka, di ba? Isa lang. Lagi nga kaming masaya, yun nga ang gusto ko sa kanya. Kasi para lang kaming barkada, ganun. Sa likod. Maaga tayong alis. At para sa aking dessert, ang trabaho. Magic. Ina-assist pa ng aking guest mamaya. TJ Trinidad. Jenica Garcia. Sa una pala ay mga bata. Hi! Hello, 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 hello. Hi! Yung unang programa ko talaga, that was yung pong Secret of the Master. Doon ako natuklasan yata dahil ganyan din, may ping-ping-ping din ako. Tapos, king ko yung style ko, nakakatuwa, parang yung nanonood, yung natural sa akin yung pagkabisaya ko. Nung una talagang kumakalabog ang dibdib ko. DJ Trinidad! Sa idol sa kusina, sa taping, talaga napakahaba. We start from 6 o'clock until 2 o'clock in the morning. Minsan, maaga na yung 12 o'clock. We have about 8 or 10 menus, 10 recipes. Kailangan bubuuhin mo yun. Mahirap kasi isipin mo, may energy ka, nagluluto ka, tapos at the same time host ka. Pero, kapag mahal mo yung trabaho mo,
siyempre may reward. Mataas ang rating, kaya nakakatuwa. 20 ka na. Bala mo 16 ka lang eh. My first and last wife. Oo, ganun talaga. Kaya sabi niya, kung gusto mo maging katulad ko, ipasirox mo ko. Ay, direct talaga. Yung aking pinakamagaling na direct. Ay, pinamagaling na chef. Okay. Yeah! Sa ano po? World class na tunay na lalaki to. Thank you, direct. Since day one, alam namin na hindi siya articulate sa Tagalog talaga. So we try to maximize yung kung ano yung personality niya at saka paano niya bigkasin yung mga salita. Lalo na Bisaya siya eh. So in a way, it's one attempt ko personally na tanggalin yung regionalism. Kasi hindi, pare-pare tayo Pilipino eh. Kinakailangan yung katas ng bacon ay palalabasin natin bago natin lagyan ng olive oil. Sa idol sa kusina, yung mga guest ko, minsan nakakailang din. Kaya sinasabi ko nga parati sa sarili ko, ito, pangarap ko lang noon. Kahit man lang sa mall o saan, maligaya na ako dahil idol ko ito. Salamat sa Diyos at natapos na ako. So, makakauwi na ako. Pero siyempre may powers pa naman para pang-uwi, di ba? So, magbibis na ako sa aking room. Bago! Yan po, tapos na po yung session namin. Ito po yung assignment ko. Ito yung assignment ko, ginawa last na pinagpuyatan ko. Ngayon pala ako magsasabi. Kaya, ang haba ko eh, haba. Kaya nilalagyan pa ako ng masa face. Hindi ibig sabihin yan ay may gagawin akong fantastic movie or adventure. Ako si board member Angelica Jones Salarva. Sundan niyo ang buhay ko dito sa Follow That Star. Halimbawa, sa Arab, wallahi, masbud, wahalwa. Ibig sabihin, talaga, napakasarap. Ang sarap-sarap to, wahalwa. Indian naman, achahine. Masarap, kanahogiya, achahine. Ibig sabihin sa Indian, kasi makasama ko sa Indian sa abroad, ay achahi means maganda, masarap. Sa Japan naman, oishine. Masarap, di ba? Oishine. Spanish naman ay muy sabroso. Muy bien, muy sabroso. Sabroso means masarap. Sa French naman is bon appetito. Di ba? Masarap, bon appetito. Di ba? Ganyan. Bonjour.